Anong sabi ni Enrile ngayon? Naaalarma sila sa pinapakita, pinapamalas to dyan sa EDSA. So, pumunta po kayo everyday, i-announce na, tuloy-tuloy pa rin yan, pero sabi ko nga, kailangan mapuno ang buong Metro Manila at nang yung ating mga general na mga matitino ay sumama na sa atin at ipapatupad ang totoong pinanindigan nila sa Constitution na protektahan. Anong sabi ni Enrile? My advice to the advocates of revolution or people power is to go ahead to a shop and buy a revolutionary or people power kit and start the game you like. Okay? If you really can do it, sabi niya, revolution or people power is no bluffing matter. It is an ultima ratio where, o ratio, Latin yata yun, where there is no point of return. It is a zero-sum game. Either you win or you lose. That's it. Ngayon, ano ibig sabihin nito mga palangga? Ang sabi niya, go ahead to a shop and buy your revolutionary or a power kit. Diba? Ito ay metamorphic chuba-chucho na pananalita, diba? Na sinasabi niya, okay, na kung talagang gusto niyo ng revolusyon, bumili kayo ng what? Ano yung kit na sinasabi niya? Maraming ibig sabihin, bang, 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 bang? Bakit ka pa bibili ng kit? Itong ulol na to, okay, na promotor din ng revolusyon noong panahon niya. Dahil sukang-suka siya sa Marcos Sr., dahil nakita niya, promotor din siya ng revolution, peaceful revolution. Ngayon, pinipigilan tayo kasi aalarma na sila. Anong sabi niya? Go ahead to, what? Prepare your people power kit? Ano ibig sabihin, ihanda niya yung mga sarili? Handa na ang mga taong bayan sa peaceful. Okay? Ano pang mga kit, ano mga kagamitan? Hindi naman rebelde ang mga tao sa EDSA. Hindi naman sila NPA. Para maghanda ng armas o kung anumang mga kit. Anong kit? Dahil ang mga tao ay nagbabayanihan. Ang mga tubig, ang mga tulong na mga binibigay natin, binibigay ninyo. Thank you so much. At tuloy-tuloy po, yung mga nagbibigay sa atin, tuloy-tuloy ang ating tulong. Yung mga binibigay nyo sa akin, mga palangga. Hindi lang tubig. Hindi lang ang ano natin, yung mga nagme-message sa atin na Miss Marlica, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. At hindi lang yan. Pati may sakit, kahit hindi wala nasa rally, tinutulungan natin. Doon sa palangga, Venice, yung bata na nagsumulat sa atin, 6 years old yata yon, na-appreciate niya dahil natulungan natin sila. At sabi ko nga, I promise I will help you tuloy-tuloy. Diba? At ang iba pa. Yung mga binibigyan nyo, mga starry-starry night na yan, hindi lang yan para dun sa ang dami talagang tumutulong. Anong kit? Wala kaming kailangan kit. Wala kailangan armas, Enrile. Ang mga tao kusa, OFW na nagbibigay ng support in kind cash. Diba? Pagbigay pamasahe, panggasolina, para mai-ere ang kanilang boses. Ang sabi ko nga, karapatan yan ng taong bayan, hindi po yan inciting to whatever sedition na tinitwist nila na tayo ay gusto natin ibagsak ang gobyerno. No, we are gathering peaceful para iparinig ang ating boses. Pinipetisyon natin sa gobyernong bangag na tigilan na ang pagnanakaw. But again, wala pong ibang resort kundi ang peaceful movement. Kaya nasa kalsada. Ano sabi niya? Revolution or people power is no bluffing matter. Hindi kami naglalaro, hindi naglalaro yung mga bluff ano sinasabi nito. Hindi tawag dito, kailangan daw ang pag hindi naglaro-laro yung na yan, yung pakikipag revolution, peaceful movement. Naglalaro ba sila diyan? Nagpatintero ba mga tabata diyan, ang mga tao diyan? But doon po sa mga dinadala yung kanilang mga anak, may nakikita talaga ko mga maintindihan mo yung mga street dweller, di ba? Yung mga street dweller, yung nakikita natin dyan, na mga street dweller, may mga anak, kayo, kumbaga wag na sila dyan, kumbaga i-guide natin sila, wag na silang sumali. Kasi mga bata na yan, kawawa naman, pero maintindihan mo, gutom yung tao eh. May mga libreng pagkain, nagpadala tayo tubig, ensimada, kahit naman siguro ako na namamalimos, nakakita ako na may nagbibigay ng libre, pupunta ako, di ba? So yung mga bata na yan, i-guide na lang natin, na bigyan nyo ng pagkain,
Bigyan ng mga bata, o sige, umuwi na kayo, huwag na kayo sumali, mapapahama kayo dito. Yeah, paalisin na natin yung mga bata. Kasi alam natin yan ang kalakaran sa Pilipinas eh. Di ba? Na, kahit na hirap sila, wala silang makain eh. Tapos bigla kami nakita mga styrofoam at saka tubig. Kahit sino yan. Instinct yan ng tao kapag gutom ka. Kahit ano pang political color mo, basta may libre, nakita mo, nakapila, nagutom ka, hindi naman lahat na ginagawa nyo to. Na gutom ka, namamalimos ka, tapos all of a sudden, naglalakad ka sa EDSA, may bit-bit-bit kang 4 na anak, di ba? O anak, tigi isang styro tayo. Survival ang tawag dyan. Kaya yung mga bata, yan, paalisin nyo na. Yan na yung advice ko dun sa, sa mga nandiyan dyan sa EDSA. Hindi lang kailangan yung mga, like mga vloggers, kayo mismo na pumupunta sa EDSA, kayo na po ang mag-guide. O, mother, huwag na kayong pumunta dito. O, kung may pera kayo, kawawa naman yan. Kung ako na may pera, o ito, hindi lang 200 bigay ko. O ito, 2,000, mag-shopping kayo. Bili mo ng damit yung mga anak mo palangga, ha? Huwag na kayo sumali dito, mapapahamak yung mga bata. Ito, 2,000, bili kang bigas, ganyan, ganyan, ganyan. I will do that. Ginawa ko nga yan dun sa, nung pumunta ako sa headquarters ni Bangag. Alam nyo yan. Diba? Alam ni Tita, ni Tita, what do you call it? Ni Tita, Mrs. Roque. By God, mga palangga. Ano pa sabi ni Enrile? It is an ultima. Diba? Ultima ratio. Is this, anong ibig sabihin nito? Sabi niya. Okay, ayun na nga, hindi ito, ultimo. Diba? Hindi ito huling, parang sabi niya is, ang pagkakaunawa natin dito, hindi daw ito last resort. Really? Asan pala ang last resort? Dapat ang last resort is hustisya na ipinapatupad ng mga namumuno. Ang last resort ng taong bayan ay dumulog sa mga kinauukulan. Dapat. Pero paano pupunta ang mga taong bayan na mismo ang mga kinauukulan ay ang gumigipit? Mismo ang mga justices ay pinagbabayaran na ni Lisa Tanas. So ano yung solusyon ng taong bayan? Paano natin ma-resolve ito ang kaputahan ni Lisa? Ang kidnapping. Enrile, na kasi nasabi mo hindi ito last resort. Mag-iisang taon yata ako nananawagan na nagsasabi na si Lisa Marcos at si Bangag Jr. ay nangidnap ng 2 bata mula sa Turkey gamit ang pag-abuso sa batas. Ginamit ng ISAF, DOJ, DFA, lahat. Nasaan ang last resort? Kung mismo itong mga ito kasabwat. Ang last resort, really, ulul ka, hindi ka pa kalamunin ng lupa, punyeta ka. Ilang araw na lang tatitira sa mundo mo puro ka pa rin kaputahan. At yung anak mong Addictus Benedictus na nagsabi sa akin bayaran ako ng China. Oy, Katrina Ponce, magpakita ka ng ebidensya. Gamitin mo ang intelligence fund ng tatay mo o ng fund ninyo na binibigay ng gobyerno sa mga pukinang inang ito na makipag-ugnayan kayo sa Amerika kung may pumasok na pera sa akin galing ng China. Ang last resort sa kalsada. Ang last resort, mga kababayan, sa kalsada. Anong sinasabi niya dito? Sabi niya, this is where there is no point of return. It is a zero-sum game. Either you win or you lose. Exactly. Exactly na itong Speak Up Day, itong last resort na ito, mananalo dapat ang taong bayan at matalo ang mga demonyong mafia katulad ni Enrile, ni Bangag, ni Lisa Tanas at lahat ng kanilang mga kasabwat. Yan dapat ang goal ng taong bayan. Yung mga men and women in uniform na sukang-suka na, they are just waiting for you, mga palangga, na pumunta daw kayo sa kalsada, sa EDSA para mag-speak up. Wala pong inciting to sedition or whatever, to violence ang ginagawa ng mga tao sa EDSA, lalo na yung EDSA Friday group. Nag-start yan sila, July pa sila, Maui, ilan lang sila, 4, 5, 10 ba? Diba, patuloy silang nagsasalita. Wala pong inciting dyan. At nasa batas po, nasa konstitusyon, ang pagtitipo na yan at pag-assemble na yan as long as peacefully done. Or, yun nga, lagi kong ipapaalala sa inyo, wag po kayo magkalat, clean as you go. Yung mga basura ninyo, mga pinagkainan ninyo, may mga basurahan lang yan. Kung wala kayong makitang basurahan, magbaon kayo ng plastic muna, ilagay nyo sa mga bag ninyo. Kung ganyan ang thinking nating lahat,
Whether you are laralista o whoever. Kahit balat ng candy, ibulsa nyo muna yan. Yung mga pinagkainan ninyo, kung malayo ang basurahan dahil napagod na kayo, napuyat na kayo dyan sa EDSA, magdala kayo ng extra plastic. Ano nyo yung styro na yan, ilagay nyo muna sa inyong bag, yung mga bag. Tsaka nyo itapon pag may nakita na kayong basurahan. Simulan natin ang disiplina sa ating katawan dahil ang last resort natin, itong kaputahan ni Enrile, kasi nga, ayaw nila tayong magrevolusyon. Siyempre, sino ang makikinabang sa revolusyon? Kayo. Matitigil ang pangingidnap ni Lisa. Matitigil ang smuggling ni Lisa. Matitigil ang party ni Lisa na katatapos lang na nagbigay ng pakimkim sa kanyang mga kaibigan. Ang mga parties nila ngayon ay tinatakot din o sinasabihan ang mga attendees na huwag mag-post sa social media. Katulad na lamang nung Duran-Duran na nag-send kay Sas, kay Baby Girl ng picture na mayroon palang concert nung Duran-Duran, 'di ba, sa Malacanang at itinago sa taong bayan na gumastos ng more or less 1.5 million US dollars, 'di ba? Tapos ang palabas ng Malacanang ay regalo to ng kaibigan kaputahan. Sinusuppress nila. Nagpa-party sila, nag-o-orgy nga gabi-gabi, sumisinghot nga eh. So wala na pong hustisya ang Pilipinas. So itong kaputahan ni Enrile, na hindi daw last resort ang EDSA. Eh bakit ka sumama sa EDSA? Kayong dalawa ni Jenny Ramos. Bakit kayo umayon doon sa mga dilawan na tama naman dahil sa panunupil ni Marcos Sr.? Kung hindi pala last resort, di ba? What a hypocrite this thunders na ito. Tama ba yon? Ayaw niya tayo, pinipigilan nila kasi alam ni Enrile ang power ng taong bayan. Alam nila yan, nararamdaman nila yung mga junior officers, yung mga kapitan, yung mga colonels na nakikita ang kaputahan ng kabangan. Nakita naman nila na si Marcos Jr. ay may naiwang pulburon dito nung araw ng kagitingan. Nag-aantay na lang po sila sa inyo. Yun ang gusto kong message sa inyo. Nag-aantay na lang ang ating mga bruskong-bruskong mga palangga sa inyo sa EDSA. Kasi pag pumunta sila ngayon, 3, 4, 5, 10 sila, 15 sila, i-court martial sila at tatanggalin sila ng trabaho and everything. Pero kung ang mga taong bayan na ang kumanta kayo dyan sa EDSA. Imagine mo, mga kababayan, yung mga natin, mga banners, pinagkukuha nila, ha? Yung mga banners doon. Yung inassemble na parang stage yata doon, kinuha ng mga pulis. Sinusuppress na tayo. Ano sabi ng mga pulis doon? Pasensya na po kayo, wala kasi kami magawa, utos lang. Labag sa kalooban nila yung ginagawa nila. Alam nila na adik si Marcos, alam nila na kidnapper si Lisa, na kawatan, na smuggler, na mafia. Pero wala silang magawa dahil the moment na nag-resist sila, tanggal sila lahat sa trabaho. Pero